po si Dr. Tito Rehanot, tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aaniyayan na pakinggan at panuorin ang ating programang Doc Tito Rehano na tuwing araw ng Sabado alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rehano na Tempo SSS. Mapapakinggan tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kasama ang mga opisyal ng SSS at si Ricky Alago sa programang Express. Express. Mas pinadali, mas pinasimple, mas pinabilis. Ako po si Dr. Tito Rehanot, tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aaniyayan na pakinggan at panuorin ang ating programang Doc Tito Rehano na tuwing araw ng Sabado alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rehano na. Doc Tito Rehano na! Alas 10 na ng umaga! Doc Tito Rehano na! Break time muna sa kanyang clinic pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang serbisyo. Dahil sa himpapawid naman natin siya makakapiling para sa sari-saring impormasyon, health tips at public service. Kaya makinig na dahil si Doc Tito Rehano na! Magandang umaga po sa inyong lahat na minamahal kong kababayang Marinduqueño. Ako po si Dr. Tito Rehano, tubong Santa Cruzin at purong Marinduqueño. Certified Ngani Baya Mandin ang nag-aanyaya sa inyo na makinig at manood sa ating programang Doc Tito Rehano na. Sabay-sabay na maririnig sa 104.5 radyo natin Santa Cruz at Marinduque News Live Lucky 7 Channel 3 at sa ating mga FB Live. Samahan po ninyo ako sa 40 minuto ng programang Doc Tito Rehano na. Ang ating pong programa ay lighter side lamang, kumustahan, balitaan, batian, kwentuhan, at pagpapaliwanag sa mga health issues na gusto nyong talakayin. Pero bago po ako mag-umpisa, may gusto po muna akong batiin at buong puso ko pong binabati ng maligayang kaarawan bukas ika-31 ng Oktubre ang butihing tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Villanueva Manalo. Ako po ay nakikiisa sa mga kapatid na Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Nawa po ay humaba pa ang inyong buhay at maging malusog ang pangangatawan sa tuwina. Happy birthday po, Ka Eduardo V. Manalo. Kumusta na po sa ating lahat ng mga nakikinig at nanonood dito sa ating Doc Tito Rehano na? Ang ating minamahal na kapitanes ng mga barangay, ang mga sangguniang barangay natin, ang parating sinasabi kong malapit sa aking puso, mga barangay health workers, kasi po ako'y dating municipal health workers. Kumusta na kayo mga BHW? Meron ba kayong minomonitor ngayon mga symptomatic o COVID positive sa inyong lugar? Mga BNS, Barangay Nutrition Scholars, ilan na po ba ang inyong mga malnourished children? Sana po'y wala na sa inyong pangangalaga. Mga daycare workers, masisipag nating barangay tanod, at mga kabataan, kumusta ang inyong pag-aaral kahit wala tayong face-to-face? Alam kong namimiss na ninyo ang inyong mga kabarkada at classmate, pero konting tiis na lamang at siguro sa palagay ko ang DepEd ay mag-i-issue na ng face-to-face classroom sa next year. Kumusta naman po ang ating mga senior citizens? Alam po ba ninyo na nung nagpaalaala ko nung isang linggo na huwag kalimutan ang maintenance ninyo lalo sa mga anti-hypertension o high blood. Meron pong pumunta sa akin na pasyente na sabi, Doc, buti po pinaalaala mo. Ako po'y isang linggo nang hindi nag-maintain. Bigla pong tumaas ang aking high blood. Sabi ko,
Yan ang inasabi ko. Pag sinabi ng doktor sa inyo na dapat may maintenance kayo, dapat tuloy-tuloy ang inyong pag-inom ng mga pang-high blood ninyo. Isa rin po yan sa diabetes, ha? Baka po kalimutan yung minom ng inyong anti-oral hypoglycemic drugs, ay baka po kayo ay biglang tumaas ang inyong sugar at mahirap na pong magsisi. At meron din pong mga senior citizens na mag-ingat po kayo, lalo ngayon tag-ulan, na medyo madulas. Kanina po meron akong pasyenteng senior citizen, nadulas po siya, masakit ang kanyang baywang, tumama po. Hanggang 1 linggo na po ay nasabi pa niyang masakit pa rin hanggang ngayon. Kung sa palagay po ninyo ay hindi ninyo kayang lumakad, magtungkod po kayo o magpatulong sa mas nakababata natin kasama sa bahay. Kumusta naman po ang ating mga person with disability? Sana po ay parati tayong masaya, look positive sa buhay at parating nakangiti. Ang ating mga tricycle at jeepney drivers, salamat po sa mga tricycle drivers na nagpunta sa akin at nagpresenta talagang magpalagay ng tarpaulin na Pray for COVID Pre Marinduque. Salamat po sa inyo. Mga market vendors natin, sana po'y malaki ang benta po natin ngayon kasi po kay araw ng Sabado. At sa inyo pong lahat na nakikinig at nanonood dito sa ating programang Doc Tito Rejano Na. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol siyempre sa undas. Nung bata pa ako, ang tawag ko'y undras. Yung pala hindi undras, undas. At sa makalawa po ay November 1, All Saints Day, at November 2 ay All Souls Day. Ito po sa mga Katoliko ay tinatawag nating piyesta ng mga santo at santa pag November 1. Piyesta naman po ng mga kaluluwa pag November 2. So nababaliktad naman po kita, pumupunta po tayo sa sementeryo pag November 1, pero dapat po pala pupunta tayo sa sementeryo ng November 2. Ngayon po, ikumpara naman natin ang pagdiriwang ng pundas noon at ngayong panahon ng pandemya. Di po baga noon na wala pa kitang pandemya ay napakalaking celebration ang ating undas. Maraming nag-auwian upang dumalaw sa mga puntod ng yumao nilang mahal sa buhay. At ang sabi ng ilan ay ako'y nauwi lamang ay tuwing undas kaya nagkakaroon ng family reunion. Hindi lang sa bahay ginagawa kundi pati na rin sa sementeryo. Di po baga halos mapuno ang sementeryo sa dami ng tao at may mga dalang bulaklak at kandila. Pagdating naman sa sementeryo, pagkaraang magpadasal, ay nagkakaroon na ng isang salo-salo doon at nagkakainan. Pagkatapos kwentuhan, sa buhay-buhay, at tunay nga na isang masayang pagdiriwang noon ang undas dito sa ating lalawigan at bayan. Ngayon, sa panahon naman ng buhay pandemya, buhay pandemyang yan, noong 1 taon ay walang dumalaw sa sementeryo at mahigpit na pinagbabawal ang social gathering at social distancing. Hindi mo na naramdaman na undas pala noon at namalayan mo na lamang na Pasko na pala. Sa ngayon, iba naman po. Hindi pwedeng dumalaw ng October 29 hanggang November 2. Yan po ay may Executive Order number 82 na closure of all public and private cemeteries. Hindi lang dito sa ating pumbayan o lalawigan, kundi ang alam ko sa buong bansa yan. Na kung tayo po ay dadalaw sa ating minamahal sa buhay na yumaon na, ay may mga schedule pala. Dati nakita ko sa schedule dati noon na November 1 to 5 ang poblasyon. Barangay Banahaw, Bagong Silang, Lapu-Lapu, Pag-asa at Maharlika. Pero biglang nabago. Kasi nga, bawal na po pala sarado po pala ang October 29 to November 2, kaya nalipat po yung pagdalaw namin ng November 5, 1:00 hanggang 5:00. Ayon po dun sa Executive Order, nakalagay po dun, visits to memorial park and cemeteries shall be limited to not more than 10 person per group and not exceeding 30% of the venue. So pagka pala may grupo na pupunta doon, wag lalampas ng 10. Less than 10
At pag nakita natin na more than 30% na yung nasa loob ng sementeryo, medyo stop muna ang pagpapasok at limit muna sa 30% ng venue. At syempre, minimum public health standard shall be complied with all times during the observation of undas. Ang ibig sabihin, parati tayong naka-face mask, naka-social distancing. Kaya lamang po ang hirap sa naka-face mask parati. May nagsasabi, suplado ka, suplado ako, kasi daw hindi raw marunong ngumiti. Ako man din naman ay nangiting maigi kahit sa picture, kahit sa mga taong nakakasulubong ko, nakangiti ako parati. Ay, syempre hindi makita yung ngiti ko't natatakpan ng face mask. Ay paano na baga-ari, paano ko mapakita ang napakaganda kong ngiti sa mga nakakasulubong ko at nakikita ko. Sayang po at meron tayong face mask. Bawal naman kung tanggalin at baka naman bigla akong sabihan ng pulis na, oy, ikaw Dok ay wala kang face mask. Bawal yan. Kaya dapat parati tayong naka-face mask. Kahit sino po tayo, dapat po'y susunod sa health standard. At talaga pong napaka-proven na talaga na pag parati tayong naka-face mask, ligtas tayo dyan sa mga COVID virus na yan. Isa pa po pala, all persons intending to visit cemeteries in accordance shall be required to present an ID indicating that he or she is a resident of the area is scheduled on the time of visit. Halimbawa pala sa November 5, 1:00 hanggang 5:00, may pumunta ron taga, ang schedule dun ay Bayan Ay. Pag pumunta pala dun ang isang taga Makulapnit, mag-present ng ID dun sa entrance at pag hindi siya scheduled dun, hindi siya papapasukin dun sa sementeryo. Kasi may mga scheduled time and date kung kailan dadalaw ang isang tao sa sementeryo. Kaya napakahalaga po natin na malaman yung schedule natin kung kailan tayo dadalaw sa ating mga minamahal na yumao. Ngayon po ay sa kasalukuyan, ang ating lalawigan ay nasa General Community Quarantine o GCQ pa. Kumustahin naman po natin ang situation ng COVID virus dito sa ating probinsya o lalawigan. Ito po ay base sa COVID-19 Provincial Daily Case Bulletin ng Provincial Health Office sa pamumuno po ni Dr. Jerry Caballes, ang ating pong Provincial Health Officer according sa October 29. So ito po ay yung kahapong 4:00. Meron po tayo palang 15 bagong kaso na naitala kahapon. At sa so far po ay ang Buwak ay 49 na kaso, ang Buena Vista ay 11, ang Gasan ay 29, ang Mugpog ay 14, ang Santa Cruz ay 12, at ang Torrijos ay 12 na ang total ay 127. So mapapansin po natin medyo tumaas yung ating kaso kumpara nung isang Sabado na binasa ko rin yung report ng Provincial Daily Case Bulletin. At may note po dito na yung dalawa daw pong aktibong kaso, yung isa sa Mugpog at isa sa Santa Cruz, ay possible na recovered or possibly na reinfection. So para pong sila yung dati nang nag-positive noon, tapos na-reinfect uli. So nagkaroon uli ng positive sa COVID. Yun po daw ay yung bago nating kaso ngayon na isa sa Mugpog, isa sa Santa Cruz. So sa ngayon po ang total po natin ay 127. At ang buong Marinduque po, since nag-start po tayo nung March last year, ang total cases po natin ay 3,497. Kung i-breakdown po natin yan, yung mga kaso na yan, ay ang Buwak po pala ay 863. Yan po yung simula nung Marso nung isang taon. Ang Buena Vista ay 353. Ang Gasan ay 505. Ang Mugpog ay 445. Ang Santa Cruz ay 750. At ang Torrijos ay 581. Kaya ang total po ay 3,497. Lahat-lahat ng ating COVID positive. At ang Delta variants po ay nakita lamang ay sa Santa Cruz na 31 at sa Torrijos ay 14 at sa Buwak po pala meron din 3. So yan po yung ating report na bago tungkol dun sa ating
COVID bulletin ng lalawigan ng Marinduque. At so far, wala po naman tayo, salamat sa Diyos, at walang naitalang namamatay na sa kaso ng COVID. Zero po lahat ang death na nai-report po natin. So, sana po magpatuloy po tayo na mababa pa lamang ang kaso ng ating COVID dito. Kaya dapat po talaga ay ipagpatuloy natin yung ating mga health protocols, kahit po mababa na yan, at yung ating pong mga paggamit ng face mask, kahit hindi nakikita ang inyong magagandang ngiti, ang ating social distancing, ang ating pong hand washing, at saka yung ating paggamit ng alcohol. Napaka-importante po yan. May nakikita ako, parating may hawak na alcohol, parating naglalagay ng alcohol sa mga kamay. And magpabakuna. Wala na po tayong dahilan para tumanggi pa sa pagpabakuna. Ang ating pong Santa Cruz, nakita ko sa RH2 ng Santa Cruz, under Dr. Menchi Pondebida, na kahit linggo bukas ay may schedule sila ng pagpabakuna ng Pfizer po yun, magandang klase. Wag na pong magdalawang isip, pumunta na po kayo at maganda po yung bakuna na ini-offer nila, Pfizer. Ngayon po ay maraming klase ng bakuna na pwede nating pagpilian. Mayroon pong Pfizer, may Moderna, AstraZeneca, Sinovac, and J&J. Kaya lang yung J&J, once lamang ata yun, hindi yung 2 doses. So marami po tayong pagpipilian ng mga ating mga vaccines. Kaya dapat po talaga, hindi naman po ito sa pilitan itong pagpabakuna, at hindi rin po inaalaw yung sabi no vaccine, no work. Hindi po yan, bawal po yan sa human rights at saka sa Department of Labor. Hindi po yan kinukonsider. Kaya hindi po sa pilitan ang pagpabakuna, pero isipin naman po natin ang ating pamilya, ang ating mga kababayan, na dapat nating ma-obtain yung herd immunity. Yung lahat halos tayo ay bakunado na. At pag tayo bakunado na, safe tayo. Parang sasabihin ko, kahit ako'y mahawa, kahit ako'y maging positive, ay okay lamang, hindi na ako mapupunta sa ICU kasi nung araw di po bagat nai-intubate ka pa, pupunta atubuhin at hinahirapang huminga. Pero less daw ang incident ngayon nang nai-intubate at naiilagay sa intensive care unit ng mga fully vaccinated individual. So napaka-importante po na magpabakuna po tayo at diskampante tayo na iba na ang sigurado pag ikaw ay bakunado. Di po baga? Magbabalik po ako after some reminders at pag-uusapan naman natin ang pagkakaiba ng pneumonia na parati nating naririnig, ang pulmonya tungkol sa tuberculosis o TB. CMD Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Wala na yatang tatapat sa one and only kong dekalidad. Ligtas maaasahan sa kusapin bang kaya magpa-deliver na. Oh, Soleil, 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 hey, hey, ako sa'yo'y panatag-talaga. Oh, Soleil, 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 hey, hey, tunay ginhawa ang buhay. Dahil andyan ka, Soleil, Soleil. Tawag na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Soleil, dapat lang safe and reliable.
brand ng bakuna ay ligtas gamitin? Lahat ng bibilhing bakuna ng gobyerno ay dumaan sa masusing regulatory process. Lahat ng bakunang aprobado ng Philippine FDA ay ligtas at epektibo, anumang brand ito. Pwede bang magbago ng brand per dose ng vaccine? Sa ngayon, sa iisang brand ng bakuna manggagaling ang bawat dose na ibibigay sa iyo dahil sa magkakaiba ang efficacy at immunogenicity ng bawat brand ng bakuna. Ano ang immunogenicity? Ang immunogenicity ay tumutukoy sa kakayahan ng anumang uri ng antigen o bakuna na magbunsod ng immune response ng katawan. Kaugnay nito ang natural na biological na mekanismo ng ating katawan laban sa mga impeksyon. Paano pinipili ang mga lokal na pamahalaan na unang makakasali sa vaccine deployment program ng pamahalaan? Ang pagpili ng mga uunahing lugar ay nakabase sa burden of disease, kung saan sinusukat kung ilan ang kasalukuyang aktibong kaso at kung ilan ang porsyento ng populasyon ang may naturang sakit o ang attack rate. Ang bilang ng aktibong kaso ay natutukoy sa pagbawas ng mga gumaling at namatay sa kabuuang bilang na nagkasakit. Samantalang nagko-compute ang attack rate sa pamamagitan ng pagkuha ng porsyento ng kabuuang bilang ng populasyon na nagkasakit sa loob ng nakalipas na 4 linggo gamit ang multiplier ng 100,000 populasyon. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solusyon sa COVID-19. Sino ang unang mabibigyan ng bakuna? Bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga frontline health workers, senior citizens, indigent population at uniformed personnel para sa bakuna. Bakit sila ang bibigyang prioridad para sa bakuna? Dala ng limitadong supply ng bakuna, binigyang prioridad ang mga frontline health workers at uniformed personnel upang mabigyang proteksyon ang mga nasa linya ng trabahong mas mataas ang posibleng exposure sa virus at mapagpatuloy nilang gampanan ang kanilang responsibilidad sa publiko at pribadong sektor. Uunahin ding bakunahan ang mga vulnerableng grupo tulad ng matatanda at indigent population dahil sila ay higit na apektado kung magkaroon ng malubhang COVID-19. Pwede ba akong bumili ng bakuna sa pribadong klinika o parmasya? Hindi maaaring bumili ng bakuna mula sa pribadong klinika o parmasya. Sa kasalukuyan, ang gobyerno lamang ang otorisadong bumili at mamigay ng bakuna. Hanggat wala pang full market authorization ang Philippine FDA, walang maaaring magbenta ng kahit anong bakuna sa COVID-19 sa publiko. Libre ba ang bakuna para sa prioridad na grupo? Ang gobyerno ang sasagot sa bayad sa bakuna para sa ating kababayan na kabilang sa prioridad na grupo. Kung hindi ako kasama sa prioridad na grupo, paano ako makakakuha ng bakuna? Patuloy ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno para masiguro ang sapat na supply para sa lahat ng Pilipino, kabilang ang mga hindi nasama sa prioridad na mga grupo. Ako po si Dr. Tito Rehano, Tubong Santa Cruz at Purong Marinduqueño ay nag-aaniyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rehano na tuwing araw ng Sabado alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rehano na. Papawid naman natin siya makakapiling para sa sari-saring impormasyon, health tips at public service. Kaya makinig na dahil si Doc Tito Rehano na. Balik na po tayo sa ating programa na Doc Tito Rehano na. Ang tatalakayin po natin ngayong umaga ay tungkol sa difference ng pulmonya o pneumonia sa tuberculosis. Kasi po, karaniwan natin naririnig ngayon, ay may pneumonia ka ngayong panahon ng COVID. Ano ba yung pneumonia yan na katulad kahapon, may pasyente ako nagpa-x-ray siya, nakalagay dun sa impression, pneumonia. Ang sabi ko dun sa pasyente, meron po kayong pneumonia. Ay, Dok, ako nga po ay mahingi ng 6 months na gamutan sa center, sa RHU. Ay sabi ko, hindi po, kasi wala naman po kayong TB, kundi kayo ay may pneumonia. Sabi ko, dapat ipaliwanag ko po sa iyo kung ano,
pagkakaiba ng pneumonia sa TB. Pero ang TB po o tuberculosis at pulmonya ay pareho po yan na sakit sa baga o sa lungs. Kaya lamang ang TB po ay hindi lamang sa lungs meron tayo na TB, kundi meron din tayong TB of the bones, sa buto, TB of the sa kidney, at sa ibang part ng ating katawan. Pero ang pneumonia, specific po talaga yan sa baga o sa lungs. Sa uri po ng bakterya na nakikita natin, dito po sa pulmonya, meron po tayong pwedeng bakterya, meron fungal, at meron po tayong viral. Kaya nga din po yung sa COVID ay yan po yung viral pneumonia. At meron din, at ito naman po sa tuberculosis ay yan po ay ang tinatawag natin ay bakterya na ang tawag naman natin Mycobacterium tuberculosis. Ang signs and symptoms almost parehos, kaya lamang po ang sa pneumonia, mas may lagnat, may ubo, mas sakit ang katawan, masakit ang dibdib at likod. So, yan po ang karaniwan na simptomas ng pulmonya. Dito naman po sa TB, yan po'y pangmatagalang ubo. Halimbawa po ang ubo mo'y 2 linggo na yung ubo mo, tapos matigas, tapos nagasakit ang likod mo. Tapos ako po, doktor, sa hapon ay parang inatalignaw. Yan po yung inatawag nating afternoon rise in temperature, para po akong inatalignaw. Tapos ako po, doktor, ay biglang dumahak, ay may kaunti pong dugo. Yan po ay sa TB. So nakita po niyo yung pagkakaiba, no? Sa pulmonya, medyo acute or abrupt na biglang may lagnat, may ubo, tapos masakit ang likod at dibdib, tapos may kasamang mahirap na paghinga. Paano mo naman malalaman kung ikaw ay may TB o pneumonia? Ang dito po sa atin, sa setting po natin dito sa probinsya, ay unang-una po siyempre di X-ray, chest X-ray. Makikita po sa X-ray kung ikaw ay may pneumonia. Kaya nga po maraming napapa-X-ray ko ngayon, yung sabi na hindi naman po ako naubo, pero ako po ay nasakit ang likod, may kaunti pong lagnat, pero pag pina-X-ray, nakikita ay may pneumonia sa right and left lower lobe. So pulmonya po yun. Tapos ay ganun din po ang sa TB. Chest X-ray din po ang pwedeng i-diagnose. Kaya lamang po sa TB, meron po tayong kailangan i-check din kung active po yung iyong tuberculosis o TB. Kaya po meron tayong TB dots sa RHU natin. Lahat po ng RHU ay may TB dots. Ano po naman yan? Yan pong TB dots na yan, yung hindi lamang sa X-ray magbabase ang ating mga doktor at nurses sa RHU, kundi kailangan ipa-examine ang inyong plema. Pag positive po kayo sa acid-fast bacilli sa inyong plema, dun saka po kayo mabibigyan ng kagamutan doon. So, yan po. So, sa diagnosis o sa para malaman kung ikaw ay may pulmonya at TB, sa pulmonya, okay na sana ang X-ray, pero sa TB, hindi lang X-ray at kundi kailangan magpa-sputum examination ka. Kahit sabihin mo, doktor, ako po'y nandito naman din ay may nakalagay ay PTB, right upper lobe, meron na po man din. Bakit pa po ako examinin ang plema? Para po malaman kung ikaw ay positive. Kasi pag positive, ikaw ay nakakahawa. So, tungkol po sa pagkahawa, ang sa pulmonya po, hindi masyadong nakakahawa yan. Low ang kanyang contagious na pamamaraan ng pagkahawa. Low o halos wala sa pulmonya. Pero sa TB po, mabilis yan. Lalo kung tayo uubo o hatching, sisipunin, pareho na sa COVID. Kaya po dapat tayo ay parating naka-face mask. Kung uubo po tayo at tayo ay may TB at positive po tayo sa plema, kailangan kung uubo tayo parating magtatakip ng bibig at o di kayo makikipag-usap tayo kung tayo may ubo ay mag-face mask. Pero talaga naman po tayo ngayon ay naka-face mask na, hindi lamang po dahil sa TB kundi dahil nga po sa COVID virus. So yan po yung paano natin malalaman ng isang tao kung may pneumonia o TB. Sa gamutan naman po, sa pneumonia, usually po yan ay may binibigay na antibiotic for certain period of time na mga 7 days, or kung severe po pneumonia, ay kailangan po i-confine sa hospital para more intensive ang management ng pneumonia. Kasi po, ang pneumonia, pag napabayaan, ay delikado rin po yan at nagkakaroon
magkakaroon din ng serious complication kasi yung bacteria, pag na-absorb sa blood, sa dugo, lilipat yan sa buong katawan, pupunta sa mga end organ natin, mga kidney, liver, at pag nagkaganon, ay baka magkaroon tayo ng tinatawag na end organ failure na maaari nating ikamatay. Kaya wag basta-bastahin ang pulmonya at yan po yung isang serious condition na dapat mabigyan agad ng pansin. Ito naman pong sa TB, ayan po ay yung matagalang gamutan. Kaya po sa ating mga TB dots, meron po tayong tinatawag na tutok gamutan. Ang ating pong mga BHW, pag halimbawa ako ay positive sa plema at bibigyan ng center ng 6 months na gamutan, kailangan na alam ng BHW yung nakakasakop sa akin na ako ay may iinuming gamot at siya mismo ang monitor sa akin kung iniinom ko yung gamot o hindi. Kaya napakahalaga po ng BHW sa TB dots, sa tutok gamutan, para yan po na may para sa kabutihan din natin. At once nakatapos po tayo ng 6 na buwan, medyo mag-healed na po tayo doon. So yan po ang gamutan sa TB. So yan po ay kaunti lang ang napahapyaw ko na pagbibigay impormasyon tungkol sa difference po ng TB and pneumonia. Sa ibang usapan naman po tayo na lighter side, may oras pa po naman ako, gusto ko po biyang sabihin sa inyo, magandang pag-usapan po biya ang tungkol sa turismo sa Marinduque. Isa sa aking advocacy bilang private citizen is to promote the tourist destination here in Marinduque. Alam po ba ninyo na ang turismo ay nagpapaunlad sa isang lugar at isang bayan? Naalaala ko noong 1999 nang ako'y conference director ng Southern Luzon Area Conference ng Junior Chamber of the Philippines na ginawa dito sa Santa Cruz, Marinduque. Nasa 500 delegates mula sa iba't ibang lugar ng Southern Luzon ang dumalaw dito sa atin. At pagkatapos ng SOLAC na yon, SOLAC po yung Southern Luzon Area Conference, sabi ng mga nasa palengke, mga nagatinda, ubos ang aming tinda, ubos lahat, pati mga souvenir, pati karne, pati pagkain sa restaurant, punong-puno parati ng nakain. So yan po yung sa atin sa turismo. Kung tayo po ay, sana po'y malipna, sana po'y malipna ang quarantine status, hindi lang dito sa Marinduque, kundi sa buong bansa, para naman tayo makapag-anyaya sa mga local and foreign tourists na buwisita sa magandang lalawigan ng ating Marinduque. Ang pinagmamalaki natin, yung ating hospitality, napakababait po natin. Di po ba pagka tayo ay may bisita, magkakaroon tayo ng mga traditional putong at saka talagang welcome natin sila. At alam po ba nyo, noong 1999, wala pa pong hotel dito sa Santa Cruz noon. Pero ang mga tao dito sa Santa Cruz nag-offer ng kanilang bahay for homestay visitors. Ina-offer nila yung mga bahay-bahay nila para sa kanila tumira ang mga bisita. So yung hospitality po ng taga Marinduque ay ating pong ipinagmamalaki. Ang cultures, meron po tayong mga cultures, yung nga pong putong, tubong, moriones, yan po'y napakahalagang dapat ipagmalaki natin, lalo na ng mga kabataan, dapat ipamana natin yan sa mga kabataan for future generation. Para pagdating ng araw, mga 10 to 20, 30 years from now, yung mga kabataan ngayon sila naman ang magpapalaganap ng napakagandang cultures ng ating lalawigan ng Marinduque. Sa pagkain, napakasarap din ang pagkain pwede nating ihain dito sa Marinduque. At syempre, ang napakagandang tanawin ng Marinduque na ating ipinagmamalaki. Ako po ay nanggaling na rin sa ibang lugar, sa ibang bansa, at saka sa ibang lugar sa Pilipinas. Pero nakita ko ang Marinduque ay may distinct feature na dapat ipagmalaki ng bawat isang Marinduqueño. Nandito po halos lahat ang tourist attraction and destination na bilang tayo ay purong Marinduqueño, ipagmalaki natin ang ating lalawigan ng Marinduque. Ano-ano po ito? Isa-isahin po natin ha. Mayroon po tayong seaside, yan po malapit sa Lipata sa Buena Vista, at saka dyan po sa may Bunliw sa Talisay. Mayroon po tayong rock formation, yung pong ungab sa Mungpong. Meron po tayong hot spring, yung Malbog Hot Spring. Meron po tayong waterfalls
nakita ko po sa post ni Ma'am Wilma Larga at yung kanyang husband, Sir Ramon Larga, yung Paadjaw Falls sa Bukbok, Mugpog. Napakaganda po ng falls na yon. At tingin ko, napakaraming waterfalls natin dito sa Marinduque, hindi pa masyadong nadidiscover. Meron, sa tingin ko, meron din sa Payanas, sa Torrijos. Yung ating pong underground cave sa San Isidro. At meron din tayong cave na nakalabas, katulad dun sa Bathala Cave. Hindi na pwede nating sabihin ang mga beaches. Napakaganda ng mga beaches natin, napakaganda, lalo sa Maniwaya, Pulo at Mungpong, at dito sa Gaspar Island. Marami po tayong napakagandang beaches na pwede kang mag-snorkeling sa mga foreigners na mahilig sa view ng under the sea. Island hopping ng Polo, Maniwaya, Mungpong. Napakaganda po niyan. Kaya lamang po talagang bawal pa ngayon kasi meron under GCQ pa po tayo. At yung pong mga Boulder Beach. Alam po ba niyo, may kwento ako sa Boulder Beach. Nung po kami nasa Batanes, kasama ko po si Father Sherwin Apostol, nagpunta kami sa Batanes. Meron doon na Boulder Beach na nagpa-picture kami lahat. Pero siya, si Father Sherwin, hindi siya nagpa-picture sa Boulder Beach. Sabi ko, bakit po hindi ka nagpa-picture dyan? Ay maganda po yan. Ay meron kami niyan. Baka sabihin nila ako'y nasa Dampulan. Kasi po sa kanilang lugar sa Dampulan, yung kanila pong view dun sa harap ng bahay nila ay para pong Boulder Beach, yung po bagang mga bato-bato na makikita mo dun. Yun yata, yung po ay gawa ng volcanic eruption long years ago na tinapon doon yung mga bato na magandang tingnan na ang tawag dun ay Boulder Beach sa Batanes. Pero mukhang hindi pa nadidiscover dito sa Marinduque. Yung po mga Sea of Clouds natin, meron po tayo sa Barangay Baliis. Mga mountain views sa Bangwayin, sa Payanas, sandbars, yung palad po natin, napakaganda ng palad. Kesa po sa, nag-compare po ako, pero mas maganda po ito kesa sa Camiguin. Yung sa Camiguin po, stationary yung kanilang palad. Pero yung sa atin po, pag low tide, ay nandyan. Pero pag high tide, wala. So, malinis po yung ating palad o sandbars. Mga mountain trekking po natin, yung mga mahihilig sa mga mamundok sa Mount Malindig, mga forest reserve, mga rivers, mga ating mga ilog, mangroves sa Calangcan Bay, at saka po yung mga butterfly farm and sunflower farm natin na ipinagmamalaking tunay na Marinduqueño. So yan po ang tungkol sa turismo ng ating Marinduque na siguro po sa next Saturday ay iisa-isahin ko uli kung ano-ano yan at kung ano yung mga pwede nating puntahan. Sana po nga ay malift na ang ating GCQ para naman tayo, ang ating community quarantine, para naman tayo makapag-imbita sa mga foreigners at saka local tourists na sana'y gawin nilang one of their bucket list of their vacation destination ang Marinduque. Sa kainan naman po, gusto ko lang sabihin at batiin ang mga kainan na ilan lang po, 3 lang po ang pinili ko muna. Next week po ay dadagdagan ko. Nakarating na po bagay sa Dayo, dyan sa Barangay Balogo, Buwak, Marinduque. Pag-aari po ni Sir Jepoy Olores and Sir Mark Christian Lugatok. Maganda po yung kanilang, masarap na yung pagkain nila, tapos yung lugar pa nila, pwede ka magpa-picture for Instagram and profile picture. Meron din po dito sa Restaurante de San Jose sa Gasan, pag-aari ni Ma'am Eva Saher Marciano. At dito naman po Santa Cruz, kung gusto niyo yung mga Japanese food, nandyan ang Lux to Go ni Leo and Mark Rio Florido dito sa Santa Cruz. Yan po yung mga pwede nating ipagmalaki rin kainan dito sa lalawigan ng Marinduque. So, ilang minuto na lang po tayo. So, balik na po tayo sa ating panghuli na batian portion ng ating programa. Hello po kay Kapitana Adelfa Vilbar ng Bakhaw, Ilayagasan, Kapitan Rizal Redoherio ng Balugo, Santa Cruz, Kagawad Corazon Lopera ng Gisian, kay Sir Michael Reginio. Kumusta po Sir Michael Reginio? Thank you, ang ganda ng bahay mo. At belated happy birthday kay Ka Samuel Oger Revilla noong October 28. Si Ka Oger po ay best friend ng yumao kong
brother na si Vice Governor Dr. Chody Rejano. Happy viewing, hindi lalampas ang oras na ito nang hindi ko babatiin si Ma'am Lovely Rivamonte Marquez, ang asawang maganda ng ating dating Provincial Health Officer Dr. Onesto P. Marquez Sr. at nanay ng ating Municipal Health Officer Dr. Onesto Marquez Jr. Hello kay Ma'am Angelita Forley ng Sitio Tabing Damo, Tamayo sa Side Gracian, and kay Ate Aida Diaz Sulweta ng Sydney. See you in January, Ate Aida. She's watching right now. At meron po bang, binabati ko po ang mga nanonood sa ngayon, si Tita Amperehio. Hi Tita Amper. Ma'am Angeli Hiron, Marisa Riego Rey, Ma'am Maylin Chavez Diona Alba, Estela Alfante, Ma'am Lani Del Mundo Fidelino, good morning po. Si Sir Raul Roldan, watching right now. Si Ma'am Estrelita Lotilla ng Butangsapa, Mugpog, kumusta po kayo dyan? Estela Alfante, si Sol Lotilla, ang BHW ng Butangsapa na napakasipag. Si Mary John Ribamonte Recto, si Ma'am Cora Quesada Lucero. Hi Ma'am Cora, ang kaibigan ko sa Santa Cruz PNP, kumusta ka po? Si Ma'am Presi Pila Esrial, at si Paring Romulo Reginio. Hi Paring Romulo. Ay si Maria Victoria Cavillos, Jo Marie Soto, at saka si Dennis Solmirano Domingo. Hi sa Beatriz Puente, Eds Real Riveros, Jo Marie Soto. Ay ubo at sipon lang, COVID na agad. Jo Marie Soto, hindi po lahat ng ubo at sipon ay COVID na. Kaya nga po pinapaliwanag natin na pag ikaw ay may ubo at sipon, hindi agad COVID. Pag po may ubo at sipon, ay yan po ay paring common colds lamang o parang allergic rhinitis lamang at hindi siya COVID agad na sasabihin na COVID. Ang sasabihin mo lang COVID dyan, pag ikay nawala ng pangamoy at panglasa at nagpa-test ka ng antigen o RT-PCR at nag-positive ka, doon ka masasabing COVID ka. Kaya hindi pwede sabihin, Jo Marie Soto, na basta't ubo at sipon ay ikaw ay may COVID na. Ma'am Noemi Pareño, kumusta po? Lori Lee Ray ng Buwak Hotel and Terence Romasanta. Kumaring Nila Ampilokyo, Doc Edgardo Marquez. Hi Doc Edgardo Marquez and Tita Myra Marquez. Si Tita Myra po ang Holy Cross Parish Finance Council Chair, beautiful wife of Dr. Edgardo Marquez. Kay sa pinsan kong Fernando Rejano Laracas, kumusta ka? And Rudy Paradero and Milagros Pernia. So, wala na po akong oras at it's already 11. So, marami pong salamat sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa Sabado pong muli, let's all pray for COVID-free Marinduque. Walang iwanan. Doc Tito Rejano na. God bless everyone. Ako po si Dr. Tito Rejano, Tubong Santa Cruz at Purong Marinduqueño ay nag-aaniyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rejano na tuwing araw ng Sabado alas 10 ng umaga sa radyo natin. Ako po si Dr. Tito Rejano, Tubong Santa Cruz at Purong Marinduqueño ay